bago lumabas yung ring, inakit ko na lahat ng mga breeder ko sa taas na gagamitin ko. So 2 months yun, inahayaan ko lang sila doon. Then paglabas ng ring, mag-skip ako ng isang buwan bago ko isasalang yun. So guys, welcome naman tayo sa breeding station natin. Ito mga kalapatid, so medyo madami magsalang si sir ah. May ilang pair to sir? Hindi ko na binibilang, baka sumakit ang ulo ko. Hindi ko na siya binibilang, baka sumakit yung ulo ko. Basta pinipair ko lang sila. Pero kada season, ilan yung panlaban mo sir? Ang ano kasi, nagbibid ako ng madami kasi lamang yung overfly. So, pag nag-trace ako, siguro 10 birds ang matitira kasi hanggang dulo na yun. Hanggang dulo ng labanan na yan. So, pag last lap, siguro matitira sa 3. Nung norte, 3 ibon. Sa 10 birds na in-entry ko. Then, nung south naman, 8 birds in-entry ko, pauwi ko 2. Then, nung summer naman, 4 birds in-entry ko, 1 naman yung pauwi ko. Tapos sir, pwedeng malaman yung mga hawak mo bloodlines dito? So, mga bloodline ko kasi, Polong, Tome de Vera, meron din akong galing naman kay Tatayap na Emil, Jansen Emil, Beckart, nung Force to Win na galing kay Tatay, meron naman ako galing kay Pachuchino, nag-second overall ko, nakasalang doon, ng Norte. Ang off-color naman, second overall siya. Then, 5th overall naman siya ng Norte din. Then, meron Vandenbroek, Dasilio, yung bloodline ni Madam Cristina Corpus na Verbruggen, meron din tayo. Meron tayong kay Seth Cortez naman, na isang kaibigan ko na Vandenbroek naman, na galing naman kay taga Manila to galing eh. Kay Oka naman ng bloodline na yun. So, tumatapos din sa atin yung mga bloodline ng kaibigan natin. Yun, medyo madami nga na bloodline si sir, mga kalapatids. Pero sir, ano yung mga madalas manalo sa inyo na bloodline mo dito? So, ang umitira kayo sa akin ngayon, yung originated ko na yung Grisel, tapos yung Polong, then yung inbreak ko na checkered. Yun. Sir, pwedeng makita yung mga producer mo dito ng winner. Ito yung isa natin, si Dagip, producer natin to, yung nagpakilala sa atin ng puro Grisel naman. Ito yung si Dagif natin, naglaro na ito yung kaibigan ko si RB Brustrino. So, champion rin siya ng PSU, champion of color. Ito yung na-issue na nag-speed ng 1.6 sa PSU. Ang tulin. Saan lap yan, sir? Alas 2 laps, nag-speed siya ng 1.6. 2. So, dinikyo to sa nag-speed siya ng 1.6. Ba't naman dinikyo? Malay mo, tailwind. Tapos, kasi yung kasunod niya, mababang speed eh. 1.6 siya, yung kasunod niya, 1.1 lang. Grabe. Eh, kung may patunay naman, sir, na may na may video na dumating. Oh, may video naman siya dumating sa kaibigan ko. Talaga naka-live to nung dumating. Biniro pa nga siya ng kaibigan ko na iklak ko raw. Sabi ni paring Mar, iklak mo pare. Para sure tayo nung kinlak, 1.6. Ang tulin. Pero walang nakalpa sa crates na ibon. Wala naman, sir. Kasi itong ibon na to, pinadala lang din ng kaibigan ko. Hindi siya ang nag-load mismo. Sayang naman Adi, ano sabi nung naglaro, sir, na tropa mo? Yun, na-dismaya. Kaya tumigil. Pinauli lang sa yung mga ibon. Sayang. Hindi, ang hirap naman kasi talaga nun. Na-dismaya siya kasi bakit daw ganun. Kaya ginawa niya, pinauli niya yung ibon ko. Ay pare, sa'yo na nga lang yun. Ayoko na mag-ibon. Tapos sir, kamusta yung mga naging anak naman nito? Anong mga na-produce na? Ang anak naman nito sa akin, lahat naman winner. So, sprint race hanggang middle. Buoy, so. Ito mga kalapad, so. Anong baseline nito, sir? Vandenbroek. Pure ba, sir? Vandenbroek, imbrick. Pero lamang na imbrick dito kasi, ewan ko ba, Grisel lumalabas eh. Kaya nga marami nagtataka sa ba't yung imbrick mo, Grisel? Sabi ko, di ko rin alam. Pero ito, lock breed na to. Pero ikaw dito, sir, kapag sa pairing, hindi ako nagpapaulit-ulit ng pair. Kahit winner na sila, papalitan ko pa rin yan, ipipair ko sa iba yan para malaman ko kung golden bird talaga yung ibon na yun, kung saan ko ipasalpok, kung maglalabas pa rin siya ng winner. As of now naman, hindi pa naman ako zero sa karera eh. Meron pa namang baliktaya. Kumakabig pa rin naman tayo. I-reshuffle ko ulit yung pair ko. So, hindi ako nasisiro pa sa labanan. Yun, congrats kay sir. Pero sir, meron ka dito masasabi muna na golden pair mo? Meron naman. Ayun, sir, pwedeng makita. Sige. So, ito yung father ng Katbalogan natin, second placer. Golden pair ko na rin siya. Isa sa mga golden pair ko. Ito mga kalapatid, so. Anong bloodline nito, sir? Imbrick. Yan pala yung imbrick. Tapos sir, pwedeng malaman ko ano-ano ng mga na-produce ng ibon na winner. So ito nung last out, ang na-produce na is 5th tsaka 6th overall. Then second place ng Katbalogan, Taybird. So dapat nga lap winner yun, kaso hindi ko napansin na nandun na pala si Ibon.
Nalibang kayo, sir. Nalibang ako akala ko kapitbahay yung lumuronda. Yung pala, yung anak niya na pala yung lumilipad. At nagold kayo, sir, nung dumapo sa loop nyo. Hindi kasi ano lang ako eh, yung sabi ni Mrs. tingnan mo nga sa poste, baka na-moste lang. Pagtingin ko sa poste, andun nga sa poste yung ibon. Yung tinawag ko, bumaba na yung live. Binalikan yung live. 30 minutes na pala nakalipas simula dumating yung ibon. So, yung, ano pang speed? Nag-speed siya na 1,000 plus. Kahit 30 minutes pa siyang na-clock ko eh. Tapos, second place. Second place pa siya. So, yung lap champion siya ni sir, Lap champion sana sa lahat yung ibon, young bird, old bird. Tapos, sir, ano pang mga na-produce nan? Meron na rin siya na-produce sa akin ng 3rd overall, tsaka 8th overall champion naman. Oh, madami na mga kalapatid. So, lahat na anak nito, dumudulo. Nung last 2023, bago nakaproduce naman ako ng superset partaker nito, complete locking naman. oh, yus. E di, sa mga anak nan, sir, ilan ang nilalaro mo na yung bird kada season? 2 lang. Tapos, pumipesto pa. Pumapwesto rin. Okay, So, ito naman yung isang golden producer natin, Polong naman to. Ang produce niya to, si Skyhawk, 2nd overall young bird, 3rd overall old bird. Then, multiple pooling winner din sila. Oo, so may tulin sa malapit, ano? Then, sa middle, medyo bumabagal sila. Pagdating naman sa last lap, bumibilis naman sila ulit. But sir, anong mga speedan ng mga anak na nung last lap? Yung last lap, nasa 1,000 plus tayo. Tapos, pag medyo si Masha naman, di naman nasa 1,000 pa rin naman. Pero minsan, mahirap din mag-expect sa golden pair mo. Sinusubukan ko pa ng ibang pair ko. Ayun. Kumbaga, hindi ka lang nagpapawala ng mga anak nila. Hindi lang ako nagpapabutas ng anak nila para meron akong chance na 99% na may pampadulo ako. Yun. Tama nga naman. Pero sir, dito ikaw, paano ka mag-prepare ng mga breeder mo bago isabak sa breeding? So, meron kasi ako dun sa taas. Pagkakit mo kanina, merong fly pen doon. Doon ko nilalagay yung mga kak ko. Tapos yung salitan yung kaksakahin doon eh. Pinapaunilan ko sila, abad sa araw, habang piniprepare ko sila for breeding material. Kung sino yung walang sakit, yun ang ibababa ko for breeding. Tapos sir, ilang buwan pa yung ginagawa mong preparation pagkatapos dun sa stock breeder mo? Ano kasi ako eh, bago lumabas yung ring, inakit ko na lahat yung mga breeder ko sa taas na gagamitin ko. So 2 months yun, inahayaan ko lang sila doon. Then paglabas ng ring, mag-skip ako ng 1 buwan bago ko isasalang yun. Hindi ako agad paglabas ng ring, sasalang na ako, hindi pa. 1 buwan pa ako ulit bago magsalang. Oo, talagang salang-sala mo yung mga breeder mo, sir, ano? Oo, kailangan mo silang salahin kasi medyo malaki rin ang puhunan natin dito eh. Malaki yung, sa patuka pa lang, medyo mabigat na. Oo nga naman. Pero sir, pagdating sa breeding, anong mga madalas mong magamit na supplements dito sa loop mo? So, normal supplement lang naman ako. Anong gamit ko doon sa flyer ko, doon din ang gamit ko sa breeder ko. So, yung feeds nila, isa. Yung painom nila, isa lang din. Kung anong sinabi ko na may bawang at molasses, yun pa rin yun. Hindi ko binabago yan. Kung anong gamit ko sa taas, hanggang sa breeding, yun pa rin at yun pa rin. Oh, tapos sir, sa mga inakay, may sinusubo ka pa, yung mga kunyari, 10-day-old na bago pisa. Ay, subo sa inakay, wala ako nun. Kasi doon ko malalaman kung matigas talaga ang inakay ko. Kasi pag sinubuan mo, automatic, mga healthy talaga sila. Pero subukan mo subukan, doon mo malalaman kung maganda yung preparation mo sa breeding mo. Yun, maraming salamat sir. Sir, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili ng mga gagawin nilang breeder? Sa mga viewers natin, check nyo lagi yung background ng ibon. Kung meron silang winning line, hindi lang tayo basta bibili lang ng ibon. So, checking ng background. Pag winner sila kasi, magpuproduce ng mananalo yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan sila magbibigay. Tatsagain lang talaga natin. Importante ka sa breeding, kailangan yung ibon mo, yung flashing, tapos yung vitamins nila bago sila i-breed. Yung normal na, kung anong painom mo sa lahat, painom mo sa kanila. Ako kasi bago mag-breed ko, anong kinakain ng flyer ko na masarap, pinapakain ko rin sa mga stock bird ko. Hindi ko binabago yun. Para hindi sila manibago pag sinalang ko na sila. Yun, maraming salamat sir. Ayan sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya, lalo pag nananalo ka. Lahat ng tuwa mo, magagawa mo pa nagkaklak ka. Kahit minsan naman, hindi tayo nagkaklak. Napoprostrate tayo, akala ng iba, lagi tayong mananalo. Hindi ganun ang karera. May kanya-kanyang season yan. Importante, nakikita mo, yung bloodline mo, lumalaban hanggang dulo. Muli, ako po si Gerald Mondero, Lady Boss ng Bulian Silang Cavite. I love this game.
Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta, mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat din kay Sir. Ayan, sa pag-unlock na mga pag-look visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Unang-una doon sa partner ko, kay Lady Boss. Ang swerte ng buhay ng karera ko. Yun, no? Then ng mga kaibigan ko, hindi ko na kayo isa-isahin. Lahat kayo, mahal ko kayo, basta mahal niyo ako. Lahat ng club sa Cavite, keep up the good work. Igihan natin para mas magandang karera natin. Ayan. Yun, shoutout sa inyo lahat. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na. Keep watching and God bless you all. Thank you.